And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, you have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. Sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, pagharang at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas, walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gantihan rin ng pambobomba ng tubig ang Chinese Coast Guard. Ayon sa Commander-in-Chief, hindi gagawa ng anumang opensiba ang Pilipinas laban sa Beijing na magpapataas lamang ng tensyon sa West Philippine Sea. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Gate ng Pangulo, patuloy lamang na dedepensahan ng Pilipinas ang sovereign rights at sovereignty nito sa lahat ng diplomatic forms. Para naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi sila magpapaprovoke para gumanti sa China. Ayaw nilang maging dahilan na lalo pang paigtingin ng China ang kanilang agresyon sa teritoryo. Samantala, mariing itinanggi ng Department of National Defense at National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, walang katotohanan ang sinasabi ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ng DND sa anumang kasunduan ukol sa China. Maging ang National Security Council, mariin ring pinapulaanan ng nasabing agreement sa China. Para kay Assistant Director General Jonathan Malaya, disinformation ang bagong pahayag na ito ng China. Wala rin silang nakakausap na sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. So far as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Para naman sa Department of Foreign Affairs, dapat itigil na ng China ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at haka-haka laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi dapat naglalabas ng anumang pahayag ang China na maaari lang magdulot ng kalituhan sa mga Pilipino at maglihis sa tunay na issue. Sinabi nito na gaya ng Defense Department at National Security Council, wala rin silang pinapasok na anumang kasunduan sa China. Iginitri nito na ang anumang hakbang na maaaring makompromiso ang karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone at teritoryo sa pangkalahatan ay maaari lamang gawin ng may pahintulot ng pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa. Sa huli, sinabi nito na patuloy na masigasig ang Pilipinas sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hinimok rin ng Pilipinas ang China na dumalo sa imbitasyon para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea kung seryoso talaga sila sa kanilang hangarin na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.